Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pamahagi ng ligtas, disente, at abot-kayang tahanan sa mga Pilipino. Ipinagpapatuloy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muling iginiit ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na mga programa ng pamahalaan upang mabigyan ng tahanan ang bawat pamilyang Pilipino. Sa kanyang talumpati sa paggunita ng ikapitong anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na ginanap sa Taytay Rizal kaninang umaga. Pinagtibay muli ng Pangulo ang pangako ng pamahalaan na walang pamilya ang mapag-iiwanan at patuloy na magtutulungan ang gobyerno at pribadong sektor upang mabigyan ng panatag, marangal at tahanang bukas ang bawat pamilya. Bilang pangunahing ahensya sa pabahay at urban development, patuloy na pinamumunuan ng DSUD sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling ang mga programa ng pamahalaan, kabilang na ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH. Kanina, personal na pinaabot ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga sumusunod. Vertical at horizontal housing units, Certificates of Lot Award, tulong pinansyal sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP, at Certificates of Entitlement para sa mga matagal nang naghihintay ng benepisyaryo ng Presidential Proclamations. Sa datos ng DSUD, mula July 2022 hanggang Enero 2026, nakapagtayo at nakapag-finance ang pamahalaan ng mahigit 423,430 housing units. Pinalalakas din ang mga reforma sa Pag-ibig Fund upang mapababa ang interes ng housing loans at makabagong teknolohiya upang ng precast construction. Pinabibilis din ito ang produksyon ng abot-kayang pabahay. Muli, tiwala si Pangulong Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas, malinaw na walang pamilya ang dapat mapag-iwanan sa pag-unlad. Dagdag pa ng Pangulo, habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy nakikilos ang pamahalaan upang maisakatuparan ang mga ito. Maraming kababayan pa natin ang nangungupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Ang mga hamon na ito ang patuloy na tinutugunan ng DSUD. Sila po ang mga kinatawan ng mga pamilyang natulungan natin na makamit ang pangarap na panatag sa lupang tinitirahan at bagong pag-asa sa bagong tahanan. Habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy nakikilos ang pamahalaan upang suportahan ang pangarap na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. walang patid sa pagsulong sa inklusibong pag-unlad ng bagong Pilipinas. Patuloy na itinataguyod ni Pangulong Marcos Jr. ang mas maaasahan, makatarungan at napapanatiling supply ng enerhiya bilang pundasyon ng pag-unlad ng Pilipinas. Sa katatapos lang na collective response to presidential commitments in the energy sector noong Sabado, muling binigyang diin ng Pangulo ang layunin ng pamahalaan na palawakin ang koneksyon, palakasin ang kapasidad at pababain ang presyo ng kuryente upang maging mas abot kaya sa bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga nasa liblib na lugar. Partikular na dito ang pagpapadali ng Lifeline Rate Subsidy Program o LRSP sa pamamagitan ng automatikong pagrehistro ng mga benepisyaryo ng 4Ps upang hindi na sila dumaan sa mahabang proseso ng aplikasyon. Itinakda rin ang bagong Lifeline Consumption Threshold kung saan ang mga 4Ps beneficiaries na may konsumo ng 50 kWh pababa ay libre na ang kanilang kuryente. Layunin ng programa na gawing mas maagap at makatao ang pagbibigay ng tulong. Bukod pa rito, pinasimple rin ang proseso ng net metering program sa ilalim ng renewable energy, kagaya ng solar panels. Sa tulong ng mga bagong patakaran mula sa DOE, ERC at iba pang ahensya, mas malinaw at mas mabilis na ang aplikasyon at interconnection process.
Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Manila Electric Company o Meralco sa pagsuporta sa renewable energy projects katulad ng Terra Solar Project at sa pagpapalawak ng electrification sa mga komunidad. Para kay Pangulong Marcos Jr., nararapat lang na ang bawat pamilyang Pilipino ay hindi mapag-iwanan sa dilim. Kaya't malinaw ang ating direksyon. Palawakin ang koneksyon, palakasin ang kapasidad, at gawing abot kaya ang presyo ng kuryente para sa bawat Pilipino. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa liblib na lugar, ang nangangailangan ng mas abot kaya at maaasahang kuryente. Ito ang uri ng pamamahalaang ating itinataguyod. Hindi dapat ang Pilipino ang naghahabol sa tulong. Ang tulong ang dapat ang lumapit sa mga Pilipino. Together, let us fuel a bagong Pilipinas where energy powers our industries and guides our nations toward enduring progress and sustainability. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Ayusek, sorry. Palace reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others, as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapatupad? Again, yung una niyong pong tanong Reaction lang po. regarding sa pagsama ng Ah, pangalan nila. Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa 2017 at hindi pa po Pangulo si Pangulong Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yun naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing Oversight Committee Head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry di umano. At ito ay maling-mali. So kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? And last na lang po, do you have a message sa mga supporters ng nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni Numan na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Just a related question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo, ang na walang gobyerno. jurisdiction
ang ICC sa Pilipinas sa ngayon. Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. Mhm. So makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Ma'am, what does the palace say to those current and the former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Ma'am, panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado, sa 8 pinangalanan? Sila Ah, po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Maraming salamat. Next question, Malakay Tina Maralit na Manila Times. Good afternoon, Yusek. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulong Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit, mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report patungkol dito at siya mismo ang naggalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, mayroon ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Ma'am, on another topic po, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng Chinese Embassy kamakailan na nagbibigay ng warning that the escalating political rhetoric against Chinese Ambassador Cheng Huan and calls to replace him could jeopardize millions of Filipino jobs? Una-una binanggit na po ng Pangulo nung tinanong tayo mismo, kayo po nagtanong sa atin, kung ang issue tungkol sa pag-declare ng persona non grata. Ang sabi po ng Pangulo dyan, hindi na kailangan tapusin ang question mula sa media dahil ang sagot niya po ay no. Hindi po kinakailangan palitan. Ang pag-escalate ng tension sa pagitan po ng China at Pilipinas, hindi po ito dapat na nagmumula sa isang bansa. Ang ang pagsaalang-alang sa friendly discussion at sa healthy dialogue ay dapat nagbumula sa dalawang bansa. Hindi lamang mula sa Pilipinas, hindi lamang mula sa China. Dapat ito po ay dalawang bansa ang nagpupursige para magkaroon po ng mutual respect sa bawat isa. Sunod na tanong mula kay Chloe Ofana, Business World. Good afternoon, Yusek. Is the President open to removing VAT exemptions for seniors and private schools as urged by the OECD to strengthen revenues? Has he discussed the recommendation with his economic team? Ngayon, Ms. Chloe, wala pa pong napag-usapan. Naitanong ko po mismo ang Office of the Executive Secretary at hinahanap ko rin po sa ngayon ang katugunan ng
Secretary of Finance. Sa ngayon wala pa po napag-uusapan. Kung meron pong detalye patungkol dito ay ipapaabot agad po namin sa inyo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, bukod sa anti-political dynasty bill, may ilang mga mambabatas din ang nagsusulong ng charter change. So ano po ang posisyon ng Pangulo sa charter change at bukas po ba siya sa political amendments o limitado lamang sa economic provisions? Sa ngayon po, hindi po yan napag-uusapan sa anumang pagpupulong. Hindi po nabibigyan ng pansin kung ano man po ang suwestyon patungkol sa charter change sa ngayon. So kung mailalatag po nila malamang kung ano po ang nilalaman dito, saka pa lamang po ito bibigyan ng pagkonsidera ng Pangulo. Pero sa ngayon, wala po talaga na pag-uusapan tungkol dyan. Ma'am, sakali pong magkaroon ng plebisito, susuportahan po ba ito ng administrasyon? Depende po sa nilalaman ng charter change. Sa ngayon po, muli, wala po na pag-uusapan tungkol dyan. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Quick lang po. What does the palace think about the proposal of the Department of Education to implement trimester on the next school year? Ito'y proposal pa lamang po at inilalahad nila ang maaaring advantage ng pagkakaroon ng trimester ng DepEd, na isinusulong ng DepEd. Nandun pa lang po sa stage ng pagpo-propose. So mas mainam na mas maagaran pang pag-aaral ang gawin kung dapat itong i-implement. May panawagan po yung Alliance of Concerned Teachers na sana magkaroon muna ng public consultation. Do you support the idea? Do you support this call? Mas maganda naman po talaga na pinag-uusapan lahat ito ng mga stakeholders, ng mga interested parties, lahat po, para po ma-reach out yung ma-reach yung pinakamagandang programa para sa ating mga kabataan. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, dun sa 400 sa housing po, 423 daw po yung delivered and that's an apparent backlog ng housing projects under 4PH. The revised target kasi is 1.13 million to 3 million housing units by 2028. Attainable pa po ba ito before the term of PBBM ends? Thank you for the phone-in question. Okay, salamat at pinagpupursigihan po ito, nagkaroon ng backlog, totoo, inaamin naman po. Pero pinagpupursigihan po ng pamahalaan ito na mabigay po ang maaaring pinakamaraming units or housing units para sa ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, sorry, back on the ICC issue lang po. Okay. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin, pero tandaan natin, ano ba nangyari noong sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So sino yung mga generals na yun na dapat involved? Ba't hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Noong dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte,
walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluensyahan. Ma'am, last from my end, ito pong debate on whether or not dapat isuko sila overseas or here stems from the fact na the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during the time of former President Duterte. With this, to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider to rejoin the ICC? I know this question has been Mm. already raised in previous years, Mm-mm. but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the president? The President has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. None Next as of the moment. Next question from Ace Romero, Philippine Star. Tanong ko lang regarding ulit sa ICC, Yusek. Although nabanggit nyo kanina, tinanong na yung kung bahagi tayo ng kung may jurisdiction pa yung ICC sa Pilipinas. The PDP Laban also decried what it called the derogation of sovereignty daw under the Marcos admin as part of its statement. What do you say to that? Yun talaga po ang kanilang magiging mensahe. Dahil yun ang gusto nila iparating sa taong bayan. But still, sabi nga natin, sumusunod tayo sa sarili nating batas at nakikipag-cooperate din po tayo sa Interpol. Because if I remember right, may nabanggit si dating former Executive Secretary Lucas Bersamin dati na hindi automatic na kapag nagkaroon ng arrest warrant against Senator De La Rosa, automatic mapupunta siya sa ICC. Ganun pa rin ba yung stance ng Malacanang? Dalawa po. Dalawa po ang opinion dyan. May opinion po ang DOJ at may opinion po ang dating ES, Lucas Bersamin. So, tingnan po na lang natin kung nandiyan na po ang warrants of arrest, let us see kung ano po ang susundin na patakaran. So wala pa pong stance about that. Hindi pa, I mean, hindi necessarily yung dating view ni ES Bersamin, yun na yung view automatic ng palasyo. Yes, hindi yun ang maaaring pananaw ng palasyo. Okay po. Wala nang tanong mula sa MCC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Benting bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas pinalawak ng pamahalaan sa Metro Manila. Nagbukas na sa San Juan City ang Benting Bigas Meron na program ni Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng malawakang implementasyon sa Metro Manila. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kasama sina San Juan City Mayor Francis Zamora at Metro Manila Development Authority Chairman Romando Artes ang pagbubukas ng programa sa San Juan City. Layunin ng programa na maglagay ng 5 outlets na may bentahan ng tig 20 pesos na kilo ng bigas sa bawat lungsod at munisipalidad sa Metro Manila. Ang Benting Bigas Meron na program ay pangunahing inisyatiba ni Pangulong Marcos Jr. upang mapababa ang presyo ng bigas at maabot ang hanggang 60 million Filipinos. Layunin din ito na magbigay ng dekalidad, ngunit abot kayang bigas na pangmatagalang hakbang para sa seguridad sa pagkain. Prioridad nito ang mga senior citizens, solo parents, persons with special needs, mga magsasaka at mga mangingisda. Bahagi rin ito ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaan na isinasabay sa panahon ng anihan upang matiyak ang sapat na supply, mapanatili ang abot-kayang presyo para sa mamimili at masuportahan ang kita ng mga lokal na magsasaka. Pamahalaan at simbahan, kapit-bisig para sa kalusugan ng taumbayan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabantayan ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Nagkaisa ang Department of Health sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para maghatid ng libreng serbisyong medikal sa simba kalusugan.
Isinagawa ang programa sa Our Lady of the Pilar Catholic School sa Imos, Cavite noong February 14. Layunin nito na palakasin ang ugnayan ng simbahan at DOH sa pagsusulong ng kalusugan at komunidad. Kabilang sa mga libreng serbisyong hatid ng Simba Kalusugan ay ang dental check-up, physical check-up, libreng gamot, pagpapalaboratory, x-ray para sa TB screening, health education tungkol sa mental health, substance use, at non-communicable diseases kagaya ng alta presyon at diabetes, at HIV screening. Batay sa ulat ng DOH, mayroong 338 DOH designated HIV care facilities ang pwedeng magbigay ng libreng HIV services alinsunod sa utos ng Pangulo na patatagin ang HIV prevention at suporta para sa persons living with HIV. Sa mga pasilidad na ito, libre ang mga sumusunod: HIV screening, antiretroviral therapy at counseling, HIV combination prevention methods, at viral load testing. Bukas din ang DOH facilities kasama na ang 186 sa Luzon, 77 sa Visayas at 75 sa Mindanao. Suportado ng Pangulo ang anumang programa na naglalayong pangalagaan ang kalusugan ng taumbayan. So I'm talking to all the faith-based organizations kasi pamilya yan eh. Pag sumamba or sumimba pa, sama-sama din yan, makaka-offer kami ng services at the time na nandoon na. Para hindi ka na magkakaroon ng pamasahe pupunta sa health center or sa ospital. Doon na pwede na magpa-test, pwede na magpa-BP, magpa-x-ray. Our doctors will be there. Ang Simba Kalusugan ay pinagsamang dalawang salita, ang simba at kalusugan. Simba, worship, kalusugan, health. At ito ay isang programa ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines kasama ang Department of Health at mga iba pang mga healthcare networks para ilapit, maging accessible, maging available yung mga healthcare services natin. Itong Simbang Kalusugan na to ay mas binibigyan natin ng importansya ang tao. Nilalagay natin ang tao sa gitna. At hindi lang yon, yung mga yung mga nahihirapang mag-access ng mga health services ay mas madaling mag-access ng services po sa kanila. At bago po tayo magtapos, ito ang aming pagbati sa inyo. Sinyen Kuala. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.